So, alam nyo ba yung balita ngayon na literal na lumabas na ho ang pagiging tigre ng norte ni Pangulong PBBM. Bilang isang Pilipino, literal na magiging proud ka na siya yung naging presidente natin dahil sa kanyang ipinamamalas at ipinapakitang tapang sa part na pinuntirya niya ho ang ginagawang pambubuli ng China dito sa bansang Pilipinas, especially sa pambababoy nila sa West Philippine Sea. Talaga nga namang kahit anong gawin, balibaliktarin man ang mundo, walang makakatulad sa presidency, sa foreign policy ni Pangulong PBBM kontra dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sinasabi nilang matapang. Matapang kasi nagmumura. Pero si Pangulong PBBM hindi nagmumura, pero sa action niya makikita mo na napakatapang niyang tao. So, saludo ho ako. Mahal na mahal ka po namin, Pangulong PBBM, at maraming salamat sa pakikipaglaban sa ating inang bayan. Ikaw ho ang tunay na ginto ng bansang Pilipinas. So anyway, ito na nga yung balita. China, artificial islands nearing Philippines coast. So it is very alarming na balita kasi lumalapit na ho yung ginagawang pambubuli ng China sa bansang Pilipinas. Palapit na ho yung mga sinasakop na area ng China na claim nila dito sa baybayin ng Pilipinas. Pero anyway guys, makikita nyo naman kapag babasahin ko tong article na to na literal na tumapang ho at tumatapang, getting bigger ho si Pangulong PBBM each time goes by. So literal ho na pinrangka niya itong China at literal na madiin ho ang binibitawan niyang salita para ho bunteryahin itong mga Chinese sa pambubuli ho dito sa ating bayan para malaman nila na hindi ho ipinapamigay or basta-basta lamang hong isusurrender ang mismong teritoryo natin sa mga Chinese. Anyway, basahin natin tong balitang to. Chinese military facilities on reclaimed land feature in the West Philippine Sea have come alarmingly close to the country's coastlines, President Marcos said yesterday as he expressed concern over what he called false narrative, coercive tactics, and dangerous maneuver aimed at restricting activities in the West Philippine Sea. Ako guys, never ever akong maniniwala dito sa sinasabi ng China na hanggang 10 dash line lang daw sila. Kasi diba dati, 9 dash line lang yan, tapos naging 10. So never ever tayo maniniwala na hanggang dyan na lang yan sila sa 10 dash line. At saka guys, nakikita nyo naman, alarmingly close to the country's coastline. So palapit na sila ng palapit. Konting-konti na lang na andito na sila sa bansang Pilipinas para mambalahura. Diba? Anyway, in his remarks at the Asia-Pacific Center for Security Studies, Marcos said the Philippines has to work with its allies, including treaty partner United States, to maintain peace in the South China Sea and the West Philippine Sea. The Philippines calls its area in the South China Sea the West Philippine Sea. So guys, stop muna tayo dyan. Treaty allies. Napapansin nyo, kaya ayaw na ayaw ho ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte ng EDCA at ayaw na ayaw din ni VP Inday ng EDCA at ayaw na ayaw din ng mga DDS ng EDCA. It is because ang EDCA ho ay ang magiging tinik nitong mga Chinese para ho mapanandalian lang nilang mahatak itong West Philippine Sea sa bansang Pilipinas. Kasi guys, alam niyo yung ako napapansin ko lang, gustong-gusto ko tong mga dilawan sa ideology nila dito sa part na tinutulungan nila tayong makabuo ng magandang ideolohiya sa usaping EDCA, usaping West Philippine Sea, usaping justice system. Kasi guys, to the part na hindi ko ini-expect
na itong mga kalaban natin, which is yung opposition, I didn't expect na sila yung magiging kakampi natin. Walang sumuportang mga DDS sa EDCA ni Pangulong PBBM. Diba? Tapos wala ding sumuportang mga DDS sa pakikipaglaban at pakikipag-alyansa ni PBBM sa mga Amerikano. Kasi kailangan natin sila, literal. Hindi naman sa pagiging user, guys. Pero kailangan na kailangan natin sila to maintain the peace in the West Philippine Sea. Did you really get my point, guys? So, much better na makinig na lang tayo sa ideolohiya ng mga dilawan when it comes sa EDCA, sa West Philippine Sea, or sa justice system. Pero sa martial law, medyo mahabang usapin na yun. Pero anyway, guys, let's move forward. We need to focus on the current situation, current event. At wag na tayong mag-focus sa mga nakaraang mga chismis ng bayan. So anyway, sabi pa dito, Marcos did not mention China. Abay, malamang. Alangan naman i-mention niya yan. Kasi guys, alam niyo, si Pangulong PBBM namamarangka siya. Oo. Pero hindi yung literal na mag-go in the war tayo. Kasi si Pangulong PBBM maingat ho. And never ever niyang hinangad sa kanyang sarili na magkagera. Pinaglalaban lang ho guys ni Pangulong PBBM ang ating bansa. Pero it does not mean na gusto niya ng gera. Kasi nagiging maingat siya sa mga words na binibitawan niya throughout the media. Kasi ang media pwede nilang i-calibrate ito into the, alam mo yun, sa maduming salita or bigyan ng other meaning. Kasi guys, ang ating Pangulo, once na magsalita yan ng maling salita, or makapagsabi lang yan ng hindi maganda, or makapagsalita lang yan ng out of the blue, term na lang yan ni Mima, pwede hong magkaputukan. Kaya iniisip pa rin tayo ni Pangulong PBBM kasi walang bansa ang may gusto ng gera. Imagine, may gera, walang signal. Paano mo makukontak ang pamilya mo? Kasi una nilang pupunteriyahin yung mga satellites. Kawawa yung may mga future na bata na madadamay. Kawawa yung mga mamamayang Pilipino. The distraction sa mga buildings, 'di ba? Sa mga destination land area natin dito masisira, and it takes time to rebuild again yung mga nasira after shocks ng war. So nagiging maingat si Pangulong PBBM. So dahan-dahan ang kanyang binabanggit sa mainstream media, pero literal na prangka. At alam naman ho ng mga China na sila ang tinutukoy dito. Anyway, Marcos did not specifically mention China, but he was apparently referring to the Asian giant. Sino nga bang Asian giant? Which is yung China, which had reclaimed numerous land feature in the West Philippine Sea and turned them into bases and fortresses from which Chinese aircraft and ships are deployed to harass Philippine vessels and fishing boats. O sino nga ba yung nanghaharas? 'Di ba, yung mga China over into the Philippine Coast Guard sa PCG natin. And recently, 'di ba, binangga ho ng Chinese Coast Guard vessel itong Philippine Coast Guard resupply mission boat natin doon sa West Philippine Sea. So anyway, going back sa ating topic, he said tension in the West Philippine Sea are growing. So, lumalala. Hindi niya naman pwedeng ibalita sa mainstream media na huwag kayo na mag-alala kasi okay na. Ang pangit naman ata ang pangit na idea na good lies, 'di ba? So, sinasabi niya yung totoo para aware din tayong mga mamamayang Pilipino. So, with persistent unlawful threats and challenges against the Philippine sovereign rights and jurisdiction over its exclusive economic zone or EEZ and continental shelf. Kasi guys, itong mga Chinese na to, never ever nilang kinilala itong EEZ natin, itong exclusive economic zone natin, kasi ang tingin nila sa kanila yan, kahit hindi naman sa kanila, 'di ba? Napaka gaspang ng pag-uugali nitong mga Chinese na to. Kaya hindi nga din ako nagtataka diyan sa part na nag-meeting si Xi Jinping at si Pangulong PBBM sideline meeting into the issue of West Philippine Sea. So hindi ako naniniwala na mangingisda lang or mamamalaot lang ang dalawang bansang yan. Nandun pa din guys, kasi itong mga Chinese na to, basta nakipag-usap kayo, parang nakikipag-usap lang kayo sa baliw
or nakikipag-usap kayo sa sinto-sinto kasi wala silang isang salita. Anyway, ito yung pinaka-catch dito. Basahin natin. Sabi ni Pangulong PBBM, "So I have said it before and I will say it again. The Philippines will not give a single square inch of our territory to any foreign power. The law is clear as defined by UNCLOS and the final and binding 2016 award of the South China Sea arbitration." Okay guys, did you really get my point na itong si PBBM literal hong namrangka again and again and again, hindi ho nagbabago ang kanyang views, opinion, perception, beliefs into the issue sa West Philippine Sea. Marcos was referring to the ruling of an arbitral court which voided China's expansive maritime claim in the resource-rich South China Sea and affirmed the Philippines' sovereign rights over its EEZ. Tapos malalaman natin, sasabihin na ni Digong, tubig lang yan. Ibigay natin yan sa kanila kasi tubig lang naman daw yan. Kasi guys, in the very first place, if tubig lang yan, hindi yan nila pag-aaksayahan ng oras. If tubig lang yan, hindi sila dyan magti-takes ng madaming movement. Kung tubig lang yan, hindi nila pupunduhan yan. Na biruin mo lumalapit sila sa atin. Hindi nila gagawin yan kung tubig lang yan. Meron niyang silang nagagawang benefits dyan sa West Philippine Sea. And that is it. Kaya si Pangulong PBBM pinangako niya na never ever siyang magbibigay kahit single inch of our own territory diyan sa mga Chinese. Kaya nga, ito yung masasabi ko na napakatapang, napakaangas ho ng foreign policy ni Pangulong Bongbong Marcos when it comes sa issue sa West Philippine Sea. Hindi ho siya yung tipo ng presidenteng himudpwet dyan sa mga Chinese or sumasabay na lang sa agos. Kahit maliit tayo, pinaglalaban niya ang ating rights. Siyempre atin yan, diba? Nandyan na yan sa court decision, sa international. So, pinaglalaban lang ho ni Pangulong PBBM ang sariling atin. Yun lamang ho guys, napakatapang. Talagang literal na dapat tularan ng ibang mga liderato. Kaya never ever kayo magboboto ulit ng pro-China or may lahing DDS. Kasi yung pinaghirapan ni Pangulong PBBM masasayang at masasayang lang yan pagdating ng panahon. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.